Day 10. Installation na tayo ng wire. Paghahanda natin para lagyan ng ilaw at saksakan ng kulungan ng baboy. May stock akong wire dito, subalit hindi pa rin kasi sapat. Kaya naman pinabili ko yung pinsan ko sa may bayan. Doon lang kasi ang meron mabibilihan, wala kasi dito sa gitnang bukid or sa malapit na hardware dito. Meron man, kaya lang sobrang mahal. Kaya naman mas nagsasakripisyo kami bumili sa mas malayo, at least makakatipid kami. Yung piso or 5 piso kasing discount kada metro ay sobrang laking bagay na. May pandadagdag pa namin itong pambili ng gamot, vitamins at feeds na maaaring magamit sa ating mga alagang baboy. Matapos nga naman mapalakad yung wire, ay unti-unti ko na kinakabit yung ilaw. Yes po, marunong po ako mag-install ng kuryente dahil NC2 and NC3 holder po ako ng electrical. Makatapos ko pong ikabit yung ilaw, ay inumpisan ko naman pong gawin yung saksakan. Pagkatapos ko naman pong gawin yung saksakan, ay ginawa ko na yung switch. Yes po, nasa switch na po ako. At yan po ang naging finished product. Mayroon pong isang ilaw, mayroon din naman pong isang saksakan, at mayroon po siyang switch. Yan po, madali lang naman pong gawin yan. Kailangan lang po natin maging mas maingat dahil hindi po biro ang kuryente. Pagkalipas nga na ma-install natin yung kuryente, ay nag-welding na nga tayo. Hindi naman ako marunong mag-welding. Kaya lang humingi lang ako ng konting idea sa kapatid ko. Tapos sinubukan ko na tong i-welding. Sa kabutihang palad naman, unti-unti ko nang nagagamay kung paano gawin. Sa loob ng 2 oras kong pag-welding, or humigit kumulang pa nga 3 oras kung susumahin. Kasi may kasamang pahinga, kain lang ako ng kain dyan ng mani at mais na galing sa ninang lani namin. At syempre, may kasabay pa po kasing trabaho. Nag-install din kasi ko niyan ng nipple drinker para sa inumin naman ng mga baboy. Ako lang din kasi nagsisinsil dyan, bukod doon madali lang din kasi yung trabaho. Kaya naman hindi na ako nagpatulong sa aking mga kasama dito sa bahay. Halos nakakatatlong bakal pa lang ako nang nawe-welding. Kasi medyo natatagalan ako dahil nag-uumpisa pa nga lang ako. Kumbaga, ginagamay ko pa talaga. Pero sa kabutihang palad naman, sa pagtsatsaga ko, nakuha ko na din kung paano mag-welding. Tinutok-tok ko pa yan ng bakal para tanggalin yung parang uling or parang mugmug doon sa pag-welding, sa wine-welding ko. Tinitik-tikan daw, sabi ng utol ko, kaya naman pagkatapos ko siyang i-welding, ayun nga yung ginagawa ko. Sinecheck ko din kung matibay. Makailang beses pa nga ako napapaso dyan dahil nakakalimutan ko na mainit pala yung bakal na hinahawakan ko. Doon ko lang napagtatanto na mainit pala pagkatapos siyang welding. Pero sa kabutihang palad ay natapos ko naman yan na mag-isa. Kaya lang may katagalan din. Lalo na pagka natatapat ako sa medyo makapal yung bakal. Yung 2 tubo na yan na nasa gitna. Pero syempre habang nagwe-welding ako, kumakain ako. Pero pa nga ako dyan katabi na 1 baso ng tubig. At kapag ako'y nauuhaw, diretso naman ako sa pag-inom. Inabot na ako ng gabi bago ko natapos yung ginagawa ko. Hapon na din kasi ako nag-umpisa. Kaya talaga, aabutin at aabutin talaga ako ng paglubog ng araw. Ayan ang naging itsura ng aking ginawa. Dahil sa pagtsatsaga, natapos. At nakapag-install na nga din pala ako ng inuminan ng baboy. Yan yon, nipple drinker. Mura lang naman yun online. So online ko lang din yung pina-order. Kaya naman, mas makakatipid talaga tayo. 5 biik nga pala yung alaga namin, pinagbukod ko na nga ng tuluyan. Yung 2 sa kabilang kulungan, yung 3 naman sa kabila. Diyan sa may 2 nipple drinker. Diyan ko ilalagay yung drum na may lamang tubig. At yung tubig diretso dyan sa may nipple drinker ng baboy. At dyan naman sa susunod na yan, ay ilalagay yung pangalawang drum para naman sa susunod na inuminan. Out nga po pala kay Sir SESST Noah Farm.